Good morning. Especially kay Ate Mila, good morning. Kay Roxanne, kay Jason, kay Chelsea, at si Christine Joy. Kaway-kaway nga si Christine. Yan, kasi nasa baba ko, di kita nakita. Welcome sa atin pong church. Good morning po sa ating lahat. Ako po si Leia. I'm so privileged once more to stand before you and preach the Word of God today. Sa mga bisita po natin kanina at sa mga nandito na sa face-to-face at sa lahat po ng nasa online po natin ngayon. Ako nga po, Sister Leia, wife po ni Pastor Norden. Kami po ay nililid po namin ang D4 group, ang small group po dito sa church. Sa ating pong mga bisita, Ate Mila, si Roxanne, Jason, Chelsea, and Christine Joy. Meron po kaming small group dito sa church na pwede po kayong maka-join sa amin para po at least makilala nyo po, makapag-Bible study, makilala nyo pa po si Lord all the more. We are now on the 5th Sunday ng ating series, Be a Real Disciple. So kung first time nga po kayo ngayon, wag po kayong mag-alala kasi po ang series naman po natin ay stand alone. Kahit na po first time nyo po ngayon ay makaka-relate pa rin po kayo. At sa mga suki natin na every Sunday nandito nag-aabang ng atin pong closing topic, eto na po. So just a quick review ng ating mga diniscuss for the last 4 Sundays. So, unang-una po yung marks of a disciple na diniscuss po ni Pastor Nina. It was discussed that the goal of a disciple is Christ-likeness. The marks of a disciple are identified with Christ, obey God, obey God's word, love others, and bear much fruit. Tapos, yung second Sunday, Count the Cost by Brother JJ. Sabi niya, becoming one of Christ's true disciples comes with a cost. Putting Christ ahead of his family, friends, desires, dreams, possession, even his own life, even to death for Christ. Third Sunday po, diniscuss po ni Pastor Norden, carry your cross means to commit our lives wholeheartedly to Christ, accepting hardship and willingness to suffer even to death for the Lord's sake. At nung last Sunday po, diniscuss po ni Sister Tin Salon, following Christ requires self-denial, listening to His voice, and complete obedience. So this Sunday po, ang ating topic, remain in the vine. So, let us read our text for today sa John chapter 15 verses 1, 4, and 5. Sa Pinoy version po, sinabi ni Jesus sa mga disciples, "Ako ang totoong puno ng ubas at ang tatay ko ang tagapag-alaga. Dapat lagi kayong nakakonect sa akin. Nakakonect din naman ako sa inyo. Hindi magkakabunga ang sanga kung mag-isa lang siya. Dapat connected siya sa mismong puno. Ganon din kayo. Hindi kayo magkakabunga unless connected kayo sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Magbubunga ng marami ang mga nakakonect sa akin at ako sa kanila. Kasi wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin." Sa NIV version, "I am the true vine and my Father is the gardener. Remain in me and I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine." Remain in me, sabi niya, it must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Tayo po ay manalangin. Father God in heaven, salamat po sa patuloy na pangungunan niyo po sa amin. Lord, napakaganda po ng topic namin for the whole month ng July na paano ba kami
maging tunay na disciple mo, O God. Be a real disciple. Lord, salamat for the last weeks, O God, na naaral po namin at dinededicate po namin at inaalay po namin na pangunahan mo kami as we hear your word today, O God. Malaya po kayong makakilos, banal na spirito sa aming kalagitnaan. Marami pong salamat sa mga guests po na namin na nandito, O God. Pagpalain niyo po sila, O God. Lord, kayo po ang nagpahintulot na maparito sila, O God. Pabayaan niyong makapangusap po kayo sa buhay ni Ate Mila, ni Roxanne, ni Jason, ni Chelsea, maging si Christine Joy, O God. Mangusap po kayo sa pamamagitan ng iyong salita at banal na spirito. Iparamdam niyo po, Panginoon, ang iyong presensya at yung pag-ibig sa bawat isa, lalo na po sa kanila. Salamat po, dakilang Diyos. We honor and praise you and we glorify your name. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. So, to give you background po ng atin pong text sa Book of John, specifically yung outline po ng Gospel of John. So, yung outline po ay sa introduction po, yung chapter 1, diyan po makikita yung buhay ni John the Baptist, tsaka yung introduction ni John. Then sa chapter 2 to 12 is the public ministry of the Lord Jesus Christ. So nandyan po yung mga miracles na ginawa ni Lord, yung mentoring, leadership, yung coaching niya sa mga disciples po niya, how Jesus make friends. Napaka-touching nga po ng kwento sa chapter 11, nung umiyak ang Panginoong Jesus, nung namatay po yung kanyang kaibigan na si Lazarus. So dyan po nangyari yan sa chapter 11. And then yung chapter 13 to 19, yan naman po yung mga huling araw ni Lord sa Jerusalem. And then yung last chapters, chapter 20 to 21, the resurrection of our Lord Jesus Christ. So maikli lang po yung Book of John, pero makikita nyo na po yung buhay ng Panginoong Jesucristo. So our text for today is part po nung mga huling araw ng Panginoong Jesus sa Jerusalem. So isa-isahin ko po, chapter 13 to 19. So chapter 13, yun po yung washing of the feet of the disciples. Kung ma-imagine nyo po, lagi po nating naririnig yan. Diyan din po yung Last Supper, pero hindi po masyadong dinetalye ni John po yun. Diyan din po sa chapter 13, yung betrayal ni Judas kay Jesus. So, the middle pa lang po nung chapter 13, umalis na si Judas para ipagkanulo si Jesus sa mga Jewish leaders. Di niya na po narinig yung mga huling habilin ng Panginoong Jesucristo, especially yung commandment na love one another. So then, yung chapter 14 po, yung famous na verse na I am the way, the truth, and the life. So Jesus, sa chapter po na ito, Jesus is cheering the disciples kasi He is about to die during that time. Also in chapter 14, binigay niya po yung promise Holy Spirit na mas makakabuti na siya ay umalis kasi darating ang banal na Spirito. Then, yung chapter 15, yun po yung text natin, i-detail ko po mamaya. And then chapter 16, Jesus is preparing the disciples na sila ay magkakalat. They will scatter. Makakalat po sila. And then in chapter 17, Jesus prayed for the disciples and those who will believe na maging united sila. Kagaya ng Panginoong Jesus at Ama na united, let all the believers be united. And then in chapter 18 and 19 is the trial and death of our Lord Jesus Christ. So yung detail naman ngayon ng chapter 15, hindi naman po lahat, but our text for today is just verse 1, 4, and 5. Basahin ko po uli para ma-recall nyo. Sinabi ni Jesus sa mga disciples, ako ang totoong puno ng ubas at ang tatay ko ang tagapag-alaga. Dapat lagi kayong nakakonect sa akin. Nakakonect din naman ako sa inyo. Hindi magkakabunga ang sanga kung mag-isa lang siya. Dapat connected siya sa mismong puno. Ganon din kayo. Hindi kayo magkakabunga unless connected kayo sa akin.
Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Magbubunga ng marami ang mga nakakonek sa akin at ako sa kanila. Kasi wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. So let us check the characters in the story na binigay ng Panginoong Jesus. So yung vine, deliberately, sinabi po niya, the vine is our Lord Jesus Christ. Then the vine dresser or gardener is our Father God. Tapos yung branches po, may dalawang klaseng branches. So una, yung fruitful branches. Kaya ko po in-emphasize na sa chapter 13 pa lang, wala na si Judas. Kasi binitray niya na ang Panginoong Jesucristo. The fruitful branches na sinasabi po dyan ay mga believers. Specifically, the 11 disciples and the true disciples. Kasi nga po, si Judas ay wala na. Fruitless branches, diyan ay wala na si Judas. Kaya siya yung branch na hindi namumunga. And all those who never were true disciples. Judas appeared to be like other disciples. Parang totoo naman siyang disciples. Actually, pinagkatiwala pa nga siya ng finances ng grupo. Siya yung treasurer during that time. Pero, he never bore a real fruit. Sabi po ng John 15 verse 2, pag hindi ka namumunga, tatanggalin ka. God finally removed that branch from the vine. Bakit nga ba? So, doon pa lang po ay pwede na tayong mag-reflect. Ano ba talaga? Tayo ba ay fruitless or fruitful na branch? Bakit nga ba vine and branches metaphor ang ginamit ng Panginoon? Wala pong branch na mataas, matangkad. Kasi kailangan abot yan. So, the lowliness of the vine demonstrate His humility. Napaka-humble. Pinapakita doon yung humbleness ng Panginoong Jesucristo. Kung mababasa po natin sa Philippians chapter 2, makikita po doon, sabi niya, be like our Lord Jesus Christ, na siya ay nagpakababa. So, the humbleness of our Lord Jesus Christ shown sa pamamagitan ng metaphor na ito. Also, sa bullet number 2, there is close, permanent, vital union between vine and branches. If branches are to live and bear fruit, they must completely depend on the vine for nourishment, support, strength, and vitality. Kasi meron pong mga puno na pag tinanggal mo yung tangkay, ay branch, itanim mo, tutubo pa rin siya. Pero not the vine. Siya, dapat ang branch, para mamunga siya at para mabuhay siya, dapat attach siya sa vine. So this time, magbibigay po ako ng 5 truths and mindset regarding po dun sa verse na binasa po natin. Bakit? Yung truth po, kung ano yung sinasabi ng verse, and the mindset, bakit mindset? Alam niyo po ba, yung kilos mo, yung gawa mo, ay dulot ng mindset mo. Kung ano yung nasa isip mo, yan ang gagawin mo. So, with the truth na binigay ng verse natin, let us have a right mindset. Kasi pag hindi tama yung mindset natin, hindi rin magiging tama yung gawin natin. So, unang truth sa verse 1, Jesus is the true vine. So, our mindset is, He is perfect. The vine is perfect. Bakit? Pag ang mindset mo hindi perfect, ayaw mong ma-attach. Pero pag ang isip mo, ang vine na sinasabi ng Panginoong Jesucristo na siya, perfect, you want to be attached kasi perfect, walang flaws. At alam mong sure ka na magiging maganda ang outcome mo kasi perfect and vine. Nung minimeditate ko po itong text na binigay sa amin ni Pastora Nina, sa akin personally, na-captured kaagad po ako dun sa word na true. Sabi, I am the true vine. Totoong puno ng ubas. Sabi ko, Lord, bakit totoo ang ginamit mo na words? Ibig sabihin ba niyan may peke?
or merong ibang vine na sinasabi? Sabi po, then kita ko po itong verse na sa Isaiah chapter 5, verses 1 to 7. Sabi po dyan, hayaan akong kumanta para sa kaibigan ko. Isang love song tungkol sa ubasan niya. Ang kaibigan ko'y may ubasan siya na nasa hill. Lupa nun ay mataba. Binungkal niya ang lupa at tinanggal ang mga bato. Nagtanim siya ng mga magagandang ubas dito. Nagtayo siya ng tower para bantayan ito. Naghukay din siya ng pagpipigaan nito. Umasa siya na maganda ang ani ng ubas, pero mapait na bunga ang lumabas. At ngayon, mga taga-Jerusalem at mga taga-Juda, sinong may sala? Ako ba o ang ubasan ko? Ano pa bang pwedeng gawin sa aking ubasan na di ko nagawa? Nung umasa akong may magandang bunga, bakit lumabas? Mapait. At ngayon, sasabihin ko sa inyo kung anong gagawin ko sa ubasan ko. Tatanggalin ko ang harang nito, makakain ito ng mga wild na hayop. Gigibain ko ang mga pader nito, tatapak-tapakan na lang ito. Papabayaan ko ang ubasan, hindi ito bubungkalin at aalagaan. Hahayaan ng mga damo at tinik na tumubo dito. Uutusan ko ang mga ulap na sa lupa ay huwag magpaulan. Ang bayang Israel ang ubasan ni Lord na makapangyarihan. Ang mga taga-Juda ang tanimang kinatutuwaan niya. Umasa siyang magiging patas sila, pero kawalan ng katarungan ang ginawa nila. Inasahan niyang gagawa sila ng tama, pero iyak ng biktima ang narinig niya. Ibig po palang sabihin, yung vine and branches metaphor is not new. In the Old Testament, as what we have read, was introduced. At ang Israel, ang vine. Sabi ng verse 7, ang bayang Israel, ang ubasan ni Lord na makapangyarihan. Sa Old Testament po, makikita natin, God used to accomplish His purpose in the world, and He blessed those connected with them. So lahat ng connected sa Israel ay binibless ni Lord through an Abrahamic covenant. Yang Abrahamic covenant na po yan ay makikita natin sa Genesis chapter 12 verses 2 to 3. Sabi po dyan kay Abraham, I will make of you a great nation and I will bless you. I will make your name great so that you will be a blessing. I will bless those who bless you. And whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. Yan ang pangako ng Panginoon sa Israel. Pero ano ang nangyari? Ang Israel ay hindi nag-remain faithful kay God. They worship other God. They rebelled and they forgot the Lord. Ginawa ng Lord ang lahat. God done everything. He cared for the vine, trimmed it, and cut the branches para mamunga ng tama. Pero wala pa ring maayos na bunga. Mapait, sabi ng verse, di ba? So He took away its wall, yung ginawa niya, tinanggal niya, and left it unprotected. It was then trampled down by foreign nations and laid waste. Israel was no longer God's vine during that time, and it had forfeited its privilege. Pero ngayon, sa verse po natin, now there is a true vine. No longer does blessing comes through a covenant relationship with Israel. Yung blessings at salvation, fruit and blessing comes through connection with our Lord Jesus Christ. Kung noon, ang connection ay sa Israel, pero ngayon, salvation will only come through our Lord Jesus Christ. Jesus is the true vine. Previously, it was Israel. Napaka-imperfect ng Israel. But our Lord Jesus is indeed true vine because He is perfect. Amen. Number 2, not truth.
The vine dresser is God. Sa verse 1, ang mindset natin, God knows the best. Meaning, kung alam ni God ang best, meaning we have to trust that He knows what He is doing. We just have to fully trust Him. Ang trabaho po pala ng vine dresser, may dalawang duties po ang vine dresser. Cut off the fruitless branch, tatanggalin yung mga hindi namumunga, and constantly trim and prune the shoots. Ibig sabihin, pag namumunga yung branch, tuloy-tuloy ang pag-prune niya para maging maganda ang bunga. Meron po akong drawing dyan. Kung makikita nyo po, merong mga portions na kinat yung mga leaves. Kasi po, pagka hindi yan ikakat, maapektuhan niya yung bulaklak. So, pag naapektuhan niya, maapektuhan din yung quality at yung quantity ng bunga. Meron pa po dyan, comparison ng before and after the pruning. So, tingnan nyo po yung una before and then after, tinakat na po para maging maganda yung magiging bunga ng vine. So, ibig sabihin, pruning affects the kind of fruit, the quantity, the quality and the quantity, yung dami at klase ng bunga ay maapektuhan kung paano pinuprune. At interestingly, alam niyo po ba yung pruning, di ba? Parang ngayon lang, kung season ngayon, aayusin niya. Pero yung pagpuprune ngayon, yung bunga in the future, affected din. So, ibig sabihin, yung ginagawa ng vine dresser will not affect only this season, but even the future season ng pag-aani. Pruning involves cutting the branches and leaves. Tapos, yung vine, based dun sa mga nakita ko po, hindi siya binububungan. So, kailangan din yung init ng araw, yung ulan, yung hangin. So, as our mindset is that God, our vine dresser, knows the best for us, He is perfect and in all His ways, we just have to trust Him. We know that hurtful, di ba? Ang hirap nung kinakat ka, di ba? Yung tinitrim ka. Yung pruning might be problems, yung inaalaw ng Lord sa atin, yung mga sufferings, yung mga challenges, yung mga difficulties na inaalaw ni God sa atin. Pero inaalaw ni God sa atin yan para tayo ay mamunga ng magandang quality at para mamunga ng marami. At ito pa, ang pruning po is not once happened. Kumbaga, hindi siya ginagawa minsan lang. Pruning is a constant process ng vine dresser. Sabi po ng James chapter 1 verses 2 to 3, "Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance." So yung pruning, yung mga problema na inaalaw ni Lord sa atin, alam nating makakabuti sa atin yan. Dahil alam natin that Father God is our vine dresser, let us trust that He knows what He is doing. So, yan yung second truth. Third truth, sa verse 5, we are the branches attached to the vine. Our mindset, we are nothing without the vine. Diba yung kaninang pinakita ko po ng metaphor ng vine and branches? Yung vine and branches, there is a close, permanent, vital union between vine and branches. Also, if branches are to live and bear fruit, there must be completely dependent on the vine for nourishment, support, strength, and vitality. Para ikaw ay mapakain, maging malusog, maging malakas, at nasusuportahan ka, dapat naka-attach ka sa vine. Sabihin po natin ang mga tagang ito, I am nothing without Christ.
naalala ko po si Apostle Peter. Nung time po sa John chapter 6, meron pong time na marami pong mga disciples at mga sumusunod kay Jesus na humiwalay. Alam nyo bakit? Kasi 'di ba, marami pong sumusunod kay Jesus. Alam nyo kung bakit? Kasi maraming libreng pagkain. May unlimited bread and fish. Tapos maraming nagmamarites lang sa mga miracles ni Jesus. Pero nung time na nagtuturo na siya ng malalalim na teachings, ng mga kailangan na iiwanan mo, marami na pong hindi sumunod sa kanya. Mababasa po natin yan sa John chapter 6 verse 66 to 68. Dahil dito, yung mga malalalim na teaching ni Jesus, maraming disciples ni Jesus ang tumalikod at ayaw nang sumunod sa kanya. Kaya tinanong niya ang 12 disciples, "Kayo, gusto nyo na rin bang umalis?" Sumagot si Simon Peter, "Lord, kanino pa kami pupunta? Nasa inyo na ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan." Sana ganun din po tayo katulad ni Peter. Sa times of malalim na challenges sa buhay natin, Lord, saan pa kami pupunta? Nasa inyo na ang salitang nagbibigay buhay. Tayo po ay attached sa vine and we are nothing without the vine. As a branch, therefore, we are totally dependent on the vine. We are nothing without Him. Alam niyo po kung bakit ko pinapadeclare sa inyo yung I am nothing without Christ? Para ma-pick up po ng subconscious mind natin. Lagi po nating banggitin yon para maging automatic na po siya sa atin. Na in times of difficulties and in times of success, masasabi pa rin natin na I am nothing without Christ. Also, baka kasi ang tendency natin, instead of us depending on our Lord Jesus Christ, we tied our dependence on our bank account. Paano mo malalaman na natatay mo yung sarili mo sa bank account mo? Pag lumiliit na yung pera mo sa bangko, natatakot ka na. Nararatel ka na. We tie ourselves to our education, yung credentials natin, yung certified something na natatay natin dyan. Sa ating trabaho, yung ating kasikatan, yung mga skills, yung mga abilities natin, yung possessions natin, and even our relationships and our connections. O baka naman dahil sikat ang SBC sa Christ to the Philippines, naka-attach ka rin sa SBC. We are all totally dependent on our Lord Jesus Christ. Sabi ko nga dyan, none of the things in this world can sustain or bear us fruits. Only through the true vine, our Lord Jesus Christ. Amen? Amen. So number 4. 4 truths. Jesus wants us to be fruitful. Ang mindset natin, we are capable to be fruitful. God enables us to be fruitful. Gusto ko pong emphasize yan. Kasi minsan, alam nyo yun, yung meron tayong attitude na, ganito na lang talaga ako. Nagiging content tayo. But this truth, gusto ni Jesus na tayo ay maging fruitful. Sabi ng verse 4. And we are capable, enable tayo maging fruitful. Sabi po, basahin ko po ulit yung verse 4 and 5. Remain in me, and I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Ano ba yung fruit? Ano ba yung fruit na magiging bunga natin? So, meron po akong 3 bunga na pwede pong bantayan natin kung yan ba ay nagmamanifest sa atin.
Unang-una pong bunga ay good works. Sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 10, kung ano tayo ngayon, ang Diyos ang may gawa nun. Ginawa niya tayong united kay Christ, Jesus, para gumawa ng mabubuting bagay na hinanda na ng Diyos noon pa man para sa atin. Hindi pwedeng fruitful ka, pero walang kabutihang nakikita sa iyo. Amen? Hindi siya congruent na fruitful ka, tapos ang sungit mo sa kapitbahay mo. Tapos kung may empleyado ka, galit sa'yo lahat ng mga empleyado mo. Hindi pwede yun, di ba? Sabi ng 1 Corinthians chapter 5:17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Kung ikaw ay bagong nakakakilala sa Panginoon, dapat nakita na may kakaiba sa'yo. At sa Galatians chapter 5:22-23 is the fruit of the Holy Spirit. Dapat yung bunga ng banal na Espiritu, automatic sa atin yan. Default natin yan. Sabi po dyan, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such thing, there is no law. So yung mga attitude natin, yung mga gawa natin, lagi po nating i-tie up sa fruit of the Spirit. Ano ba to? Bunga ba to ng banal na Espiritu? So malalaman mo na kung ikaw ay talagang namumunga. Sabi nga ni James, in-emphasize niya sa James chapter 2 verse 17, faith without works is dead. Hindi naman po nangangahulugan na ang kaligtasan po ay base sa mabubuting gawa mo. Hindi ka naligtas kasi mabuting tao ka. Ang good works is an evidence, but good works are evidence that faith is genuine. Hindi pwedeng nananampalataya ka, naka-attach ka sa vine, pero hindi ka namumunga ng mabubuting gawa. Ano yung pangalawang fruit? Sharing the gospel. Yung bunga ng dulot ng shiner mo ang gospel sa ibang tao. Nakakatuwa po ngayon, there are 15 candidates ng atin pong water baptism na ngayon. Nakakatuwa, ilan doon ang ikaw ang dahilan kaya siya nakakilala sa Panginoon. That is also a fruit na sinasabi. Sabi po ng Proverbs 11:30, the fruit of righteous is a tree of life, and he that winneth soul is wise. Meron nga pong soul winner's crown. Pagka numarap tayo sa Panginoon, merong crown yung mga nag-win ng soul. Siyempre, gusto natin lahat yan na magkaroon tayo ng crown kasi meron tayong taong dinala sa Panginoon. Ilan na ang bunga natin? Ang mga taong nakakilala sa Panginoong Jesus through us. Challenge po yan sa atin. We are not just called para maging assured na tayo ay saved, na pag tayo ay namatay, ligtas tayo at safe tayo sa heaven. Hindi lang yon. We should share to others the blessing of knowing our Lord Jesus Christ. Amen? So, number 3 na fruit, syempre, hindi mawawala ang blessing and abundance. Kasama po yan sa fruits na sinasabi ng John 15. Sabi po ng John 10:10b, I have come that they may have life and have it to the full. Of course, di mawawala ang blessing and abundance. Our lives should be inspiring. Dapat nakaka-inspire ang buhay natin. Sabi po ng Psalms 37 verse 25 sa Pinoy version, simula nung bata pa ako hanggang ngayon, matanda na, never kong nakitang pinabayaan ng mga matuwid. Kahit mga anak nila, never na malimos ng pagkain.
It is the Lord's will na tayo ay mapagpala. Hindi niya hahayaan na mamalimos tayo para maipakain natin sa ating mga anak. Hindi po kasi congruent na tayo ay sa Panginoon and yet naghihirap tayo. And yet wala tayong makain. Hindi siya makatotohanan. Kasi kalooban ni Lord na mamunga tayo ng marami. Tama? Amen? It is God's will na tayo ay mapagpala at maging abundant. I do believe na hindi po kalooban ni Lord na maghirap tayo. God has given us the power to get wealth. Sabi po yan ng Exodus. Binigyan tayo ng kapangyarihan ni Lord na mag-produce ng kayamanan. I declare blessing sa ating lahat. Kasi kasama yan dun sa sinasabi ng text natin. Madaming bunga. Kaya nga, tinitrim ng Father God yung mga sanga para mamunga ng marami. May this story na binigay ni Lord inspire us that it is the Lord's will for us to be blessed and we are capable kasi enable tayo ni Jesus na mag-produce ng wealth or nag-produce ng blessings. Stand for it. We are attached to the vine. We are successful. Ano man ang ginagawa mo, working ka man, may business ka man, housewife ka man, or estudyante ka man, or lingkod ka ng bayan natin, it is God's will for you to be fruitful. Amen? Pero, bakit kaya hindi fruitful? Siguro, iniisip mo ngayon, bakit kaya hindi ako parang fruitful? Parang nahihirapan ako ng kakainin namin everyday. Pwede pong yan yung tanong nyo ngayon. Remember yung duties ng vine dresser? Pinuprune niya, kinakat niya, tinitrim niya yung mga sanga. Maybe, nandun po ang problema. Pag every time na pinuprune ka ni Lord, inaalaw ni God yung mga problema na dumating sa buhay mo, mga struggles, mga difficulties, instead na magtiwala ka kay Lord, nagrereklamo ka kay Lord. Tinatanong mo, Lord, ayaw ko to, alisin mo to. Pero, kailangan nga yun para mamunga tayo ng marami. We learn that pruning is necessary to be fruitful. Pruning affects the kind and the quantity of our fruit. It is not just for current season, kundi for the future. Pruning involves cutting branches and leaves. So ang mindset natin, our God is a vine dresser, knows the best for us. He is perfect and in all His ways. We just have to trust Him. We knew hurtful yung process ng pruning, pero kailangan. Now that we know na necessary pala ang pruning para tayo ay lumago at dumami ang bunga, we should not be bitter. Hindi natin questionin ang God sa kanyang ginagawa. But instead, ask God, Lord, ano ba yung tinuturo mo sa akin? Lord, alam ko meron kang planong maganda. Instead, dapat i-endure natin yung mga challenges na yan. At hindi tayo mapipigilang magpuri, magpasalamat at magdakila sa ating Panginoon. At lalong-lalong hindi tayo magsi-self-pity. Alam niyo yun, yung kawawa naman ako, parang lahat ng problema nasa akin. Alam nating merong planong maganda ang Panginoon. And it's just temporary, di ba? Let's not be bitter and live in self-pity, but depend on God and trust Him that He has greater plan. Amen? And last one na atin pong mindset, remain in the vine. Ang mindset po natin, remaining is a must to stay alive and fruitful. Kung gusto mong mabuhay at maging mabunga, manatili ka sa vine. Sabi po dyan, fruitfulness is a byproduct of remaining. So, ibig sabihin pala, mag-remain ka lang
sa vine. Magiging fruitful ka. Huwag kang aalis. Pero ano po ba yung remaining? Ibig sabihin ba niyan ay ano ka lang, relax ka lang, status quo, stagnant, alam niyo po yung stagnant water na wala, hindi kumikilos. Ganyan ba yung remaining na sinasabi? Cannot be. Meron po akong nakitang quotation na napakaganda para sa atin. Sabi diyan, you're either growing or dying. Stagnation does not exist in the universe. Ibig sabihin, yung remaining, hindi yan status quo. Kasi pagka nananatili ka lang, hindi ka lang stay, hindi ka lang relax. Ang totoong nangyayari sa'yo, namamatay ka. Pagka stagnant ka. Actually, sabi po ng Philippians chapter 3 verse 14, I press on towards the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Ibig sabihin, remaining is pressing towards the goal. Cannot be stagnant ang remaining. Press on. Run your goal for Christ. Strive to be Christ-like. As a disciple, that is our greatest goal, to be Christ-like. Hindi pwedeng ganyan ka pa din kung ano ka ngayon. If you are new in Christ, kung bago ka sa Panginoon, dapat nag-strive ka na mag-grow. That is what is meant to remain. If matagal ka na kay Christ, tigil na ba or stop na ba? At sasabihin mo dahil matagal ka na, kayo naman, matagal na ako, pahinga naman ako. No. Remaining means active, striving, enjoying God. Ito ang gandang encouragement sa atin sa Isaiah chapter 40 verse 31. But they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Sa Pinoy version, ang ganda po. Pero ang mga nagtitiwala kay Lord ay muling lalakas. Lilipad sila na parang agila. Tatakbo sila, pero di mapapagod. Lalakad sila, pero di manghihina. Remaining means active, not stagnant, not in status quo. Pero habang gumagawa tayo ang pangako ni Lord, tayo ay lalakas. Lilipad sila na parang agila. Tatakbo sila pero di mapapagod. Lalakad pero hindi manghihina. So as we strive and as we remain na tayo ay nagugol pa rin, ang pangako ni Lord, tayo ay kanyang palalakasin palagi. May the story of the vine and branch reminds us that we are nothing without us remaining to be attached to the vine. We are better off. Makakabuti sa atin na tayo ay mag-remain. We will bear fruits pag tayo ay nag-remain. Magkakaroon tayo ng good works. Mag-win tayo ng maraming souls for Christ at mai-enjoy natin ang blessing and abundance ng Panginoon. Kung napakadami palang advantage ng mag-remain ka sa vine, bakit meron pang humihiwalay? Why not remain and why detach? Diba? Mag-isip mo, wala, advantage ko lahat pag ako'y nag-remain kay Christ. Pero bakit merong umihiwalay? You probably thought of what I thought while preparing this preaching. With all the advantages of remaining in the vine, why some still detach? The Bible said in Ephesians chapter 6 verse 12, For we are not fighting against human beings, but against the wicked spiritual forces in heavenly world, the rulers, authorities, and cosmic powers of this dark age. Sabi din po ng John 10:10a, the thief comes only in order to steal, kill, and destroy. Our enemy, the devil, wants us all to be detached. He wants us not to enjoy our fruitful life with the vine. Gagawa at gagawa ang kaaway para tayo ay huwag manatili
sa ubasan. Kung saan we are assured of abundance and blessing. Alam nating hindi easy, merong mga challenges along the way. Pero in the end, it is for our good. Good works are automatic pag tayo ay nag-remain, and sharing Jesus and abundant life is a joy na pwede nating i-enjoy. Do not be afraid. So parang, nandyan pala ang kaaway para i-detach tayo sa bunga. Sabi din po ng Biblia, huwag tayong matakot na ma-detach. Bakit? Kasi may pangako ang Panginoon. Unless na ikaw lang ang magdi-decide na i-detach mo ang sarili mo, hindi magtatagumpay ang kaaway sa ating mga buhay. Amen? Ano ang assurance ng Father God? Our gardener, our vine dresser. Sabi po ng John, chapter 10, verse 28 to 29. I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. Sabi din po ng 1 John 4:4b, but greater is He that is in you than he that is in the world. Kahit mag-effort ang kaaway, as we remain in the vine, our Father God, no one will snatch us away from our Father's hand. Remain in the vine. Our Lord Jesus Christ is perfect. Our Father God has a wonderful plan, and the Holy Spirit is always with us. Maaring meron po sa atin ngayon in a difficult situation na parang gusto mo nang give up. Marami po akong experience niyan as na testing time para po tayo ay umalis at give up. Ang sinasabi po ng verse natin, manatili tayo sa Panginoon. Naalala ko po, I came to know the Lord Jesus Christ when I was 15 years old. Buti na lang, I'm really grateful sa salita ng Diyos para manatili sa vine. Kasi po nung 17 years old po ako, college student, mainit sa Panginoon, pero merong mga ibang religion sa campus namin, at nag-invite sila ng indoctrination. Sabi ko, sige, a-attend ako, kaya ko yan. So nag-attend po ako ng indoctrination. Nung natapos po yung indoctrination, parang gusto ko nang umanib dun sa church. Parang nalito po talaga ako. Pero alam niyo po, I just went back to the Word of God in prayer. Lord, lead mo ako sa truth. And God really gave me verse that released me from that confusion. Pag times na parang hindi na natin kaya yung mga challenges and problems, still ang Word of God ang magpapalakas po sa atin. At alam ko lahat po tayo dumaan ng challenge nung pandemic, 'di ba? Hindi natin alam kung anong mangyayari. Yung trabaho natin, nawalan tayo ng trabaho, yung negosyo natin naapektuhan. Pero during that time, kami pong mag-asawa, we just remind ourselves na ang Lord ay in control. During that time also, si Pastor Norden is into anxiety na pala. Tapos ako talagang hindi ko alam. Tapos nung nag-COVID pa kami, so lahat ng yan ay challenges na ang dulot lang naman talaga ay pinapatibay ang ating pananampalataya sa Panginoon. And even now, meron po kaming challenge financially na meron po kaming na-involved na nakapagpautang kami ng malaki. Then, na stress, na anxiety, na raratel. Kasi po ako ay very emotional po ako. Dahil mabilis po akong mag-isip ng mga solution sa mga challenges. Ang tendency ko po, madali akong mairita, ma-frustrate, mag-worry, mag-anxiety. But remaining in the vine through constant prayer and Bible reading, binabago ako ng Panginoon. Lumalaling ang faith ko at natututong mag-surrender sa Panginoon. Yun nga po, yung recent financial challenge po namin, sabi ko nga, di ba, ako ang in charge sa finances namin. Pero this time, sabi ko, Pastor, ikaw na bahala dyan.
Pero praise the Lord kasi we are so hopeful na ang Diyos ay in control sa lahat ng challenges na binibigay inaalaw ng Panginoon sa atin. So if you are really experiencing challenge, may this verse, may this preaching, and may the story of the vine and branches reminds us, remain in the vine. So tayo po ay manalangin. Father God in heaven, you're so great and wonderful sa aming buhay. Salamat, O Diyos, na pinaalalahanan niyo po kami na manatili lamang sa inyo, Panginoon. Maaring, O Diyos, na nakakaranas ng maraming pagsubok, na naka-question na, Panginoon, na buhay ka ba, ginagabayan mo ba kami, pinapatnubayan mo kami. Lord, salamat na ang word mo ngayon, Panginoon, na nag-remind sa amin, O Diyos, that you allow challenges, O Lord God, for us to grow at ang aming bunga, Panginoon, ay lalo pang dumami, Panginoon, at maganda ang quality, not just for this season, but even for the future. Lord, thank you for your strength na ikaw din naman ang nagbibigay sa amin para ma-endure. Lord, salamat, O Diyos, na as we remain in you, O God, we are assured of the fruitfulness na pinangako ng verse na ito. Lord, salamat, O God, na ang aming series ngayon, it ended, O Lord God. Lord, we really want to be a real disciple. At nais po namin na ma-identify with you, Panginoong Hesukristo, Panginoong Hesukristo, na kami ay disciple mo, Panginoon, at kami ay maglilingkod sa inyo, at kami ay magsuserve sa inyo habang kami ay nabubuhay. Salamat po, O God. We are better off serving you. Kagaya ni Peter, Panginoon, kanino pa ba kami pupunta? Nasa iyo na ang salita na nagbibigay ng buhay. Kaya we will always declare sa inyo kami, Panginoon, dahil we are nothing without you, O God. Salamat po, Panginoong Hesukristo. Binabalik po namin sa inyo, aming Ama, ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagluwalhati. Dalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen.